Ang tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos. Ayayin kong basahin ko sa inyo ang ating pong text mula po sa aklat ng Genesis. Sana nababasa niyo sa bandang likuran. Pinag-isa ko na lang po kasi Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Ganito po ang nakasulat. Please listen carefully. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng nabansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Si Lot ay ang kanyang pamangkin. So ang Diyos po magpapala sa atin pong pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kapatid kaibigan, ano ang naisip mo pag narinig mo ang pangalang Abram? Ano ang naisip mo ngayon kung narinig mo ang pangalang Abraham? Isang tao lang po yan. Kaya lang, Abram, ang pangalan niya nung siya po ay tinawag ng Diyos. Okay. So, anong ibig sabihin ng Abram? Ang Abram ay nangangahulugan po ng exalted father. Itinaas na ama. Samantalang ang Abraham naman ay nangangahulugang Father of many nations, Ama ng maraming bansa. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin ay may calling. Sabi natin calling. Calling. Or call. Sabi natin call. Oh. O pagkatawag po sa ating mga buhay. At ang tumawag siyempre ay ang ating Diyos. Bigyan ko ngayon ng ilang halimbawa po. Una, tinatawag tayo ng Diyos sa isang tamang pakikipagrelasyon sa Kanya. Hindi lang basta relasyon, tama na pakikipagrelasyon sa Kanya. Pangalawa, tinatawag tayo ng Diyos na Kanyang maging mga saksi. Sabi natin saksi. Saksi. At pangatlo, tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang mga lingkod. Bilang mga ministro, ministers of the gospel, ambassadors, and even ministers of reconciliation. Ibig sabihin, tinakasangkapan tayo ng Diyos, tinawag na tayo para pagbatiin ang taong wala pang relasyon sa ating Panginoon, para magkasundo po sila. Kagaya ng ginawa ng taong nagpakilala sa iyo sa Diyos. Siya ay naging isang mabuting saksi, kaya ka narito ngayon. So, marami po yung nahihirapan na unawain yung tinatawag na tawag ng Diyos sa kanilang buhay dahil pakaramdam nila, hindi po sila deserving. Hindi sila karapat-dapat. Pakiramdam po nila, hindi po sila qualified. Maaaring sinasabi po nila, ako, tinawag ng Diyos? No way. Napakarami kong kasalanan. At hanggang sa ngayon, nagkakasala pa rin ako. So, imposibleng ako ay tawagin ng Diyos. So, ganoon ang kanilang ika nga katwiran. Pero gusto ko sanang sabihin ko sa inyo, kapatid kaibigan, hindi ito tungkol sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ito tungkol sa iyo. At hindi rin talaga ito tungkol sa akin. Okay? So, pakinggan mo itong mabuti. Sino ba talaga itong si Abraham? Siya po ay anak ni Tera. Yan ang kanyang pangalan ng kanyang tatay. Ang pamilya po nila ay kabilang sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pamilya ni Abraham. Okay? At napakalaki ng posibilidad na pati si Abraham ay sumasamba din sa Diyos-Diyosan. At talaga ito, it is safe to say, na karamihan sa atin ay sumasamba sa Diyos-Diyosan o sumamba sa Diyos-Diyosan once upon a time. Dahil karamihan sa atin talaga ay lumaking Katoliko. Maliban kay Sir, sila lang po talagang pastoran tatay niya, kaya pinanganak yun talaga ay hindi siya naging Katoliko. Okay. So, sa Joshua chapter 24 verse 2, para ganap po natin maunawaan kung totoo ba yung aking sinasabi, pakinggan niyo po itong mabuti. Joshua
chapter 24 verse 2. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh. Si Diyos po nagsasalita dito, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito ay si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So, who is Abraham? Who is Abraham? Siya po ay masasabi natin tulad din natin. Once upon a time, sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero praise God, hindi na po ngayon. Ngayon, sandali lamang, mula po dito sa ating binasa, sa Book of Joshua, o Josue. Mukhang hindi ang ganitong klase ng tao ang tatawagin ng Diyos. At sasabihin, magiging ama ka ng maraming bansa. Amen? Sumasamba sa Diyos-Diyosan siya yung tunay na Diyos Ngunit, huwag yung pagtakhan ito sapagkat ganito talaga kumilos ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Hindi na tayo tinatawag base sa kung sino po tayo o kung ano po tayo, kung anong natapos natin, kung magkano ang salaping ating naipon, hindi dahil sa ating status sa buhay, kundi sa kung ano ang magagawa niya sa atin. So, ngayon pa lamang dapat maliwanag ito, tinawag tayo ng Diyos para malaman natin at maging maliwanag sa atin kung ano ang ipinagagawa niya sa atin. Hindi na tayo tatawagin ng walang dahilan. Tatawagin niya tayo kasi may pagagawa siya sa atin. Wala pong magandang katangian si Abraham para siya pipiliin ng Diyos. Ganon din naman po sa atin. Wala tayong mabuting katangian para tawagin at ibigin ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo karapat-dapat We are all unworthy, undeserving. Walang karapat-dapat isa man sa atin para ibuwis ni Jesus ang kanyang buhay. Siguro kung mabait tayo, pwede pa. Pero makasalanan tayo lahat So walang karapat-dapat sa atin. At ngayon pa lamang po gusto ko sanang sabihin sa inyo na wala pong katangian para magkaroon ng karapatang magturo sa inyo. It is simply all by the grace of God. Habag at awa lang po ng Panginoon yan. Kaya po ako nakakatayo. Wala akong maganda at mabuting katangian. To tell you frankly, ako po ay nakakatayo lamang sa harapan nyo dahil nga po sa grace at saka sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. At ganoon din, naniniwala ko sa lahat ng tumatayo dito. Walang makakatayo dito ng ayon lamang sa kanyang galing, sa kanyang talento, sa kanyang talino, o sa kanyang itsura. Wala. It is all because of God's glory or God's grace. So, ang tawag po ng Diyos sa ating buhay ay nangangulugan na nais niya tayong tawagin. Bakit? Sino man tayo, ano man po tayo, kalagayan natin sa buhay, at gusto niya tayong pangunahan sa lugar o katayo ang nais niyang pagdalan po sa atin. And to become all that He wants us to be. Maaaring gusto mong maging doktor, maaaring gusto mong maging engineer, o kung ano man ang nasa sa isip mo. Pero meron talagang purpose o layunin ng Diyos sa'yo at ikaw ay kanyang tinatawag. Ako sa totoo lamang po, hindi ko kalain, not in my wildest imagination, hindi ko naisip, mula ng aking pagkabata, na ako po'y tatayo sa maraming tao at mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko inisip yun. Wala sa plano ko yun. Pero dumating ang time na narinig ko ang tawag ng Panginoon. And to tell you frankly, nasabi ko ito dati, 3 months po ako na hindi makatulog. Dahil ako talaga ay balisa. It is as if I was wrestling with the Lord just like Jacob. Gusto ko gamitin yung aking talino, diskarte. Pero iba yung tawag ng Lord Ako nga po sinasaway pariseso nun paano yung bahay natin? Nasimulan na natin hulugan. Paano yung kotse natin? Saan tayo kukuha ng pera? Dahil alam niya, ang pastor walang pera. Pero God is a good God. Sabi ko, bahala na si Lord dyan. Problema na yan Hindi ako magpakali, hindi ako makatulog. Ikaw kaya makaranas ang nararanasan ko. So, pumayag na po siya. So, ganoon nga po nangyari. Iba kasi kapag tinawag ka ng Panginoon, walang po pwedeng pumigil sa'yo. Ang dami ng beses, marami ng mga, kumbaga, alok na inilalatag sa atin. Pero sa totoo naman po, hindi ko magawang tanggapin. Kasi kailangan full-time ako. Dahil alam ko, tinawag ako ng Panginoon. At ganoon din ang mararanasan ng bawat isa rito na makakaranas ng pagtawag ng Lord. Tandaan ito, mababalisa ka. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi ka tumutugon sa pagkakatawag niya.
At pag tumugon ka, ito na ang simula ng journey mo together with the Lord. At mararanasan mo yung grace niya, yung favor niya, kung paano siya kumilos sa iyo araw-araw. At hindi mo nasasabihin unexpected ang blessing. Because every day humanda ka, pag tinawag ka ng Lord, hindi magiging unexpected ang blessing para sa iyo. Mararanasan mo talaga yung everyday, your blessings will be overflowing. Everyday hindi mo alam kung saan talaga nang gagaling ang pagpapala mo. Of course, alam natin sa Panginoon, pero kung sino ang taong gagamitin para pagpalain ka niya. And that's what happened to Abraham. Kapatid kaibigan, doon po sa aklat ng Genesis chapter 12, verse 1 sa ating context, sinabi po ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo, inumit ko talaga yung in between this verse. At pumunta tayo agad doon sa, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sinabi ni Yahweh ni Abraham, lisanin mo, iwan mo, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Nais ng Diyos na alisin tayo sa isang lugar. And to tell you frankly, even right now, I tell you, it is the place of comfort. Your comfort zone. Patungo sa isa pang lugar, i-discomfort ka niya for the meantime. Pero hanggang sa masabi ka sa lugar dito na pagdadala niya sa iyo at magiging comfortable ka na rin. Mararanasan mo yung talagang paglalagay sa kanya ng complete trust and confidence. Na hindi ka talaga masishake ng mga circumstances surrounding you. Magiging matatag ka sa pananampalataya mo. Kasi alam mo na yung tumawag sa iyo ay Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na marunong sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya amen. Now, hindi na sasabihin ang buong detalye sa iyo pag tinawag ka niya. I never know kung ano hanggang sa ngayon, hindi ko alam. Basta ako nag-fulfill na lang sa pinagagawa niya sa akin. Hindi na sasabihin ang buong detalye, pero darating ang tawag sa iyo. Kapatid, maring iba nga sa inyo, ngayon medyo ika nga asiwana, hindi malaman kung ang gagawin. God will never give you His peace until you answer His call. Tandaan niyo kung mabuti yan. Kung tutugon ka sa pagkakataon na, then you will receive even the peace that passes all understanding, even joy unspeakable. Lahat ng mga tao, malungkot, lahat ng tao, maaaring ika nga ay nagpapaliwan, o ibig sabihin ay yung naglulupasay na. Pero ito, hindi ka makakaranas ng ganun because you know the God who called you. He is the living God. Tandaan ito, kapatid kaibigan, hindi ito tungkol sa iyo. Ang lahat ng ito ay tungkol sa Diyos at ang tawag o calling niya sa buhay mo. Nariyan ka pa ba? And even now, I do sense na yung iba sa inyo talaga nag-struggle na sa tawag ng Lord sa Kanya. Susunod na ako, bata pa naman ako Itong gusto ko talagang gawin, ito talagang pangarap ko sa buhay I cannot blame you kung yan ang naisip mo, naranasan ko po yan. Pero just be very sensitive and very submissive and just obey the call of the Lord in your life. God will do mighty things if you answer His call. Isa pong dahilan kung bakit hindi marinig ng maliwanag ng maraming tao ang tawag ng Diyos sa kanilang buhay, o hindi kaya nila maisamatuparan yung tawag ng Diyos. Ito po dahil sa hindi sila willing mag-sacrifice. Sabi natin yung word na sacrifice. They are not willing to sacrifice. Get out of their comfort zone. Dahil alam nila, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung saan ako gagawin ng Diyos nito. At maaaring nag-iisip din, Diyos nga kaya ang tumatawag sa akin o baka sarili ko lamang. O baka ako ay nai-influence lamang ng mga kaibigan ko na naglilingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng gano'n. Now, listen carefully. Ang tawag po ng Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo. Sabihin natin sakripisyo. It's no smooth sailing. No. Hindi madali. Ngayon parang sasabihin ko sa inyo, mahirap. Pero there is a joy na nararamdaman mo na nag-uudyok sa'yo at nagmamotivate sa'yo just to go on, to move forward. Ano mang oras na gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos, nangangailangan po ito na tayo'y mapahiwalay sa isang bagay. Napakahalaga niyan. O isang tao. At sa katayuan po ni Abraham, or Abram, ito'y ang mahiwalay siya sa kanyang nakaraan, sa kanyang past. At hindi madaling gawin yun. Sa totoo lang,
Kaya hindi lubos na natugunan ni Abraham ang unang tawag sa kanya ng Diyos. Hindi talaga totally ay sumunod siya sa tawag ng Diyos. Kaya niyo kung basahin ko sa inyo ang nakasulat po sa Aklat ng mga Gawa para nabis po natin ito maunawaan. Aklat ng mga Gawa, chapter 7, verse 2 to 4. Sumagot si Stephen, mga kapatid at mga magulang, pakinggan niyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Unang tawag yun. Sinabi sa kanya ng Diyos, at ito po ay pinapitalize ko na, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Kaya umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo, o sa Ur, at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Okay. So, nakakatuwa ang Diyos kasi kahit na tipong bumid up na siya nung una, hindi siya lubusang sumunod nung una, nandun pa rin yung tawag ng Diyos sa kanya. Nang lumisan po sila sa unang pagkakataon mula po sa Ur, sa Mesopotamia, nalupain po ng mga Kaldeo or Chaldeans, sila po yung nanirahan sa Haran. May pagkakatulad po yung lugar ng Ur sa Haran. Okay? Ano yun? Pareho po na sumasamba ang mga naninirahan dito sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sa ikalawang pagkakataon, sa ikalawang tawag ng Diyos kay Abraham, inutusan niya si Abraham na iwan ang lahat. Nakikinig pa kayo sa akin? Iwanan ang lahat. Ngayon pa lang tatanungin ko kayo, willing po ba kayong iwanan ang lahat? Magkagunan lang ang pagkakatawag ng Lord sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Mula po sa pinasa natin, lisanin mo ang iyong bayan. Binangunan. Lisanin mo ang tahanan ng iyong ama. At lisanin mo ang iyong mga kamag-anak. Iiwan mo yan. Kung sila ay nagiging hadlang sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. I have told you this story time and again. Gusto kong sabihin ulit sa inyo ngayon tungkol sa aming step-grandfather, isang abogado, matalino, mataas ang katungkulan sa San Miguel Corporation. Siya po yung pinaka-head ng security department doon. At pag siya po ay nakakasama ko, pinapasyal niya ako doon saan mga opisina o mga planta doon, Magnolia, ngayon ay Robinson's Magnolia na. Pagpasok pa lamang namin ng gate, talagang very alert yung mga gwardiya na sumasaludo sa kanya. At talagang makikita mong very smart po sila. At ako'y napapahanga. Ang ating puglolong ito ay sundalo na nung panahon ng Hapon. At ayon na rin po sa kanyang kwento, pinaniniwalaan ko naman, nung death march kasama po siya doon. Nakalaya naman po siya, nakatakas siya dahil sa nagtunwari siyang iihi. Nung makatsyan po siya at napalingat ng konting Hapon, pinatay niya na. At siya po'y tumakas na, nakatakas na siya. So matapang. Mga 5'11", 5'10", 5'11 ang height niya, ito malaking lalaki. Step-grandfather ko, walang hindi kadugo. Grandfather. Isang araw, dahil mainit na po ako sa Panginoon nun eh. Pag galing Batangas, pupunta po ako ng Makati para bisitahin ang aking mga magulang. Talagang laging hawak kong Bible dyan. Sinishare ko ang aking nanay, ang aking tatay. Ang lolo ko, di ba? Catholic. Katabi lang po namin ang simbahan ng Katoliko. Malaking simbahan po yun. Lumang simbahan. At doon sa dumadaan, kasi merong ano yun eh. Yun ang kanilang lupain. Dito naman kami. Meron siyang madadaanan dito. Doon sa dumaraan, para hindi siya iikot sa kabilang kalsada. Tagusan yun. At isang araw, nagulat ako sa kanya, galing siya sa simbahan, binanatan niya yung mga born again. Binanatan niya yung Bible. Medyo pinipigilan ko ng sarili ko eh. Kasi hindi na maganda sa pandinig ko eh. Alam mo, pag binabanatan na yung Bible, binabanatan na yung pananampalataya mo, Sister Kel, medyo sa totoo lang magpapanting ng tenga mo eh. Hanggang sa sinabi niya sa nanay ko na yung Bible, pero araw-araw dumadalo sa church nila. Yung Bible,
sa totoo lang, sisirain niya ng ulo mo. Ano ba sa matalino eh? At yung mga born again, wala yan. Yung Bible, ito na. Sa demonyo yan, doon na nagpanti ng tenga ko. Siya'y palabas ng aming bahay, papunta na sa kanilang lupa, sa kanilang bakuran, at talagang sumunod ako sa kanya doon sa may pintuan, at malakas ang piling ko na sinabi sa kanya, sinabi hindi sa kanya, kung hindi nireview ko yung spirit na nasa kanya, para maging maliwanag sa kanya na hindi ako against sa kanya, kung hindi sa spirito na kumukontrol, nag-influence sa kanya. Alam niyo, sa totoo lamang, hawag na po yung kanyang baston, nalakas-lakas pa po siya noon. Nagulat ako sa nangyari, sapagkat para po siyang naging tuod doon. Para siyang naging estatwa doon na nakatayo sa ilalim po ng puno ng kamyas. At patuloy ako na nagsasalita, kasi binanatan niya rin ng nanay ko eh. Ay parang hindi ko natanggap ito. So, nagsalita ko sa kanya. Akala ko siya'y pipihit at pupunta lang at pwede niya akong hampasin. Pero hindi ko nangyari yun. Sapagkat kilala ko ang Diyos na tumawag sa akin. Pagkatapos niyang marinig yung sermon ko, siya po ay nagtakad ng dahan-dahan pauwi sa kanila. Pagdating sa kanila, narinig ko ang lola ko, sinesermonan na siya. Nabago ko ang kanyang pagtingin sa akin. Mahal na mahal niya ako. Pero doon, naging mailap na po siya sa akin. Kapatid, yun ang nangyayari pag pinawag ka ng Diyos. Handa mong iwanan ang lahat. Paborito ko ng big grandfather ko, sa totoo lamang, pero hindi ko inalintana yun. Dahil binabanatan niya na hindi ako, kung ako lang, okay lang eh. Di ba? Pero kung binabanatan niya na yung pananampalataya ko, na dapat sa may gagalang din, binabanatan niya na mismo ang salita ng Diyos, ang aking nanay, hindi na po pwede sa akin yan. Sorry na lang tayo. Nag-cross ka na sa boundary line. Although you are my step-grandfather, I have to rebuke the spirit that is in you. Glory to God. So kailangan natin handa tayong iwanan ang ating tahanan, ang ating mga kamag-anak. Kapatid, may mga sakripisyo po si Abraham upang masunod ang tawag at utos ng Diyos sa kanya. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Una po, inaalis ng Diyos si Abraham sa kanyang comfort zone. Itong sacrifice na mararanasan mo, aalisin ka ng Diyos sa iyong comfort zone at huwag kang matakot. Kasi ang Diyos na tumawag sa iyo ay tapat na Diyos. Siya ay mabuting Diyos. Pangalawa, inaalis ng Diyos si Abraham sa lugar ng mga Diyos-Diyosan, sa Ur at saka sa Haran. Pangatlo, inaalis ng Diyos si Abraham sa lahat ng bagay na pipigil sa kanya para maging ama ng malaki at dakilang bansa. Sa mga bagay na yan, kasama ng mga tao. Remember, umalis ka tatahanan ng iyong ama at sa iyong mga kamag-anak. Now, kung nais natin totohanan iporso ang tawag ng Diyos sa ating buhay, kailangan willing tayong i-give up ang lahat ng tao o bagay na hahadlang sa atin para may sakatuparan ang pagtawag ng Diyos sa atin. Tanong, kaya mo bang gawin yan? At ang sagot ay, mahinang amen. Diba? Naunawaan ko kayo, kapatid, dahil mahirap talaga. Pero kung meron kang tiwala sa Diyos na nagligtas sa'yo sa tiyok ng impyerno, magiging malakas talaga yung pagtugon mo sa tawag niya. Kaya nahiran amen. Medyo lumalakas ang loob. Alam niyo si Abraham kasi very close po siya sa kanyang bayan eh. Parang tayo eh. Ako naging very close na po ako sa Batangas eh. I consider Batangas as my home. Hindi na po Makati. Hindi na yung Cebu na dati mahal na mahal ko rin. Very close si Abraham, siya po'y talagang naka-neatly tied sa kanya pong bayan. Ganon din po sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak. Ngayon, kailangan niya pong iwan ang lahat ng ito upang matugunan o masunod ang tawag ng Diyos sa kanya. Ngayon, para sa ilang nakikinig po dito, pakinggan ditong mabuti. Kailangan niyong iwan ang lugar, tao, o mga bagay na pumipigil sa inyo na tugunan ang tawag ng Diyos sa inyong buhay. It will be very hard. But I tell you, you can do it. Sabi mo sa inyo katabi, you can do it. By God's grace. Yeah? Kasi on our own, mahirap eh. Pero with God on our side, magagawa po natin yun. Pakinggan nyo ha, yung sinabi ni Jesus sa book of Mateo, o aklat ng Mateo,
chapter 16, verse 24, yung B. Si Jesus ang nagsasalita rito. Anong sinabi niya? Sino mang nagnanais sumunod sa akin? So, lahat ng sumusunod sa kanya, una niyang tinawag yan. Di ba? Tinawag niya muna bago sila sumunod. Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil, talikuran ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan ang cost of discipleship. Cost of being a follower of Christ. Maraming pakiramdam mo kasi, pumalpak na po ako eh. O dahil matagal ka nang napapigil sa tawag na pinagagawa ng Diyos sa'yo, pakiramdam mo ngayon ay parang muli ng lahat. Hindi na ako makakahabol, hindi na ako makakapoke. Kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Kasi kung tinawag ka ng Diyos na gawin ang ilang bagay, hindi lang isa, magpatuloy ka lang. Tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil, huwag kang magpukwit, huwag kang hihinto, huwag kang magbabataw. Pakinggan niyo po yung sinabi sa Aklat ng Roma, chapter 11, verse 29. Bakit ka magpukwit? Ba't ka titigil? Kaya sabi ito, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. The gift and calling of the Lord is irrevocable. Are you hearing me? Sa pati-hinto, ang sabi dito, yung pagtatawag ng Diyos ay hindi nagbabago. It is irrevocable. It is without repentance. Kagaya ni Abraham, minsan siyang tinawag, hindi siya lubos at tumugon. Tinawag siya ulit. Honestly, ilan po sa atin ang nahihirapang umiwalay sa ating nakaraan? Kasi naging greatly attached tayo sa ating past. O nahihirapan tayong humiwalay at maging separate sa ating present in pursuit of God's call in our life. Para tayong ano ba, yung ikatabag gano'n, yung urong, sulong. Meron bang mga kanya nun? Basta meron gano'n, urong, sulong. Di ba? Hindi ka intindihan kung ano gagawin. Ano po yung mga hadlang sa ating pagtugon sa tawag ng Diyos? Bibigyan ko lang po kayo ng ilang example. Okay, bigyan pa ba tayo? Okay. So, makinig kayo mabuti. Una, hindi natin maiwan ang ilang bagay. Ahad lang yan. Di ba? Masyado tayong close sa ating roots o pinagmulan. Ito kasi, dito na kasi kami lumaki. Dito na ako naging tao eh. Dito na rin ako mamamatay eh. So yun ang mga dahilan para hindi matugunan ang pagkakatawag ng Diyos. Ang problema, ang pinagmulan po natin ang madalas na gusto ng Diyos na lisanin natin. Kasi yung pinagmulan natin ang nagiging what? Comfort zone natin. Pangatlo, nahadlang, nais natin manatili sa ating comfort zone. Ito na nga po tayo. O, relasyon sa ibang tao. Mga mismong bagay o tao na nais ng Diyos na lisanin na natin. Kaibigan pa rin? Yes. Pero maging closely attached pa rin? No way na. Ganon katindi. Yun ang matindi yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Lisanin mo yung bayan. Comfort zone niya yun. Nananagana po siya doon. Nananagana ang negosyo niya doon. Lisanin mo ang tahanan ng iyong ama. Teka muna, sandali, tatay ko ito eh. Mahal ko ito. Kaya hanggang ngayon, kasama ko pa. Lisanin mo ang iyong mga kamag-anak. Teka muna, paano na yan? Tapos ituturo lang sa akin kung saan ako dadalhin? Malaking question mark yata yan. Kapatid kaibigan. Ang good news, hindi po talaga nagiging ang Diyos sa taong kanyang tinawag. Tinawag niya muli si Abraham. At ito rin ang tanging paraan para ma-explain ko sa inyo kung bakit ako naririto ngayon. Nakatayo sa inyong harapan. The only reason I can think of is this. God never gave up on me. At hindi rin siya mag-give up sa iyo. Sabi mo sa inyong katabi, hindi mag-give up ang Lord sa iyo. Hindi magigila pang Lord. Nakasan mo, pakatulog na yan. Sabi mo, hindi na nag-give up ang Lord sa iyo. Kahit patulog-tulog ka. Wala naman ako nakikita tulog ha. Ngayon, huwag natin pong kalimutan yung nakasulat sa Pilipos chapter 1, verse 6. I love this verse. Okay? As much as possible, i-memorize niyo po. Ako sa memorize ko yun sa English. Pero, for the sake of
most of us na narito ngayon, tagalugin na natin. Ano ang kasunod dito? Natidya ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Kinakanta nga ito eh. He who began a good work in you shall be faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. So, yung simulan na pagkatawag ng Diyos kay Abraham, medyo hindi lubusang sinunod ni Abraham, pinagpatuloy ng Diyos yung kanyang mabuting simulan sa buhay ni Abraham. At ganoon din po sa ating lahat. May sinimulan siya sa atin eh. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating personal Lord and Savior, sa totoo lang po, may sinimulan siya sa atin. Tinawag niya tayo. Hinirang niya tayo. Pinili niya tayo for a mission, for a cause. Meron siyang purpose sa buhay mo, kapatid kaibigan. So, kung nararamdaman mo na parang ang iyong pagiging Kristiyano ay paganon-ganon, parang si Simon, na sumusunod sa sway ng wind, being tossed to and fro by the waves of the sea. Kapatid, hindi dadalawang isip ang Lord na tawagin ka. Tatawagin at tatawagin ka niya. Ngayon, hayaan niyo pong sabihin ko ito sa inyo. Ang pagsunod sa tawag ng Diyos at ang pagsasakatuparan ng kanyang tawag ay nangangailangan po ng sakripisyo. Sabihin natin ulit, sakripisyo. Sacrifice. Meaning, there is a price you have to pay. There is a price you have to pay. Kailangan natin i-sacrifice o i-give up ang ilang aspeto o bagay sa ating buhay bilang pagsunod. Again, pag-obey sa tawag ng Diyos sa atin. Ngunit ito po ang pakatandaan natin, kapatid kaibigan. Ang tawag ng Diyos ay laging may kasamang pangako. Sabihin natin pangako or promise para sa mga tumutugon sa kanyang tawag. So yung pangako ay para dun sa mga tumutugon sa kanyang tawag. So, ano-ano ang mga pangako kay Abraham? Hayaan niyo pong isa-isahin ko sa inyo mula po dun sa ating text. Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Ano-ano ang mga pangako ng Diyos kay Abraham? Pakinggan niyo muna. Pag nilisan ni Abraham ang kanyang bayan, ama at mga kamag-anak, sorry sa spelling, gagawa ang Diyos ng isang malaking bansa sa pamamagitan ni Abraham. Okay? Yun ang pangako. Sumunod ka sa akin, gawin mo itong mga pinagagawa ko, lisanin mo ang bayan mo, ang tatay mo, ang iyong mga kamag-anak, gagawin ko ang iyong lahi, mga anak at apo, sa isang malaking bansa. Pangalawa, na pangako, pagpapalain si Abraham ng higit sa pagpapala ng mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran niya noong una. So, higit na blessing. Sometimes kasi, pag naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, at tatapos lang ng January 9, sa totoo lamang po, ay napagpapala yung mga tao, kaya nagiging devoto, fanatic mo sila eh. Nakakaroon sila ng blessing eh. Pero counterfeit blessing po yun. Kuwat na blessing po yun. Kaya marahil nakakaranas sila ng pagpapala noon, ay higit na pagpapala, at ang blessing ng Lord ay walang halong kabalisahan. Whereas ang blessing na lihis sa Lord ay, of course, may kabalisahan. Are you still with me? Okay? Amen. Kasama ko pa ba kayo? Pakitas nga na kami ng mga tinawag ng Diyos. At pumalakpak na malakas sa Panginoon. Okay, thank you. Number 3. Pangako, gagawin ng Diyos na dakila ang kanyang pangalan. Great. I will make your name great. Ang sabi po sa English. Kinuha ng Diyos si Abraham sa kanyang pamilya. Kinuha ang kanyang identity. From Abraham, exalted father, to Abraham, a father of many nations, a father of many peoples. Kinuha ang kanyang identity upang bigyan ng dakilang pangalan. And until today, up to now, binabanggit pa rin po ang pangalan ni Abraham. Tama? Madalas narinig ko ito kay Brother Fred pag siya pinanalangin, especially pag closing prayer. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Binabanggit yan. When they come to God, mga Hudyo, binabanggit yan. Abraham, Isaac, and Jacob. Now, pang-apat na pangako.
si Abraham or Abram ay magiging pagpapala sa marami. Ibig sabihin, magiging channel of blessing po siya. At napakasarap ng gano'n. Kanina nagpatotoo si Ate Joanne para makatulong sa iba dahil sa blessing na tinanggap niya. Double portion. Di ba? Kasi masarap talaga yung alam mo, meron kang ibibigay. Considering the fact na pag binigay mo ito and you are thinking na ito'y para sa Diyos, great will be your reward in heaven. You are storing up riches in heaven. Number 5, na pagpapala o pangako. Ang sa kanya'y magpapala ay pagpapalain ng Diyos. Pakinggan yung mabuti ito. At ang sa kanya'y sumumpa ay susumpain ng Diyos. Ito po'y pangako ng protection. And today, you are being protected by the Lord. Whether you realize it or not. Kasi tinawag ka ng Diyos at tumugon ka sa kanyang pagkakatawag. Nasa iyo ang protection ng ating Panginoon. Okay? Pero kung lalabas ka dyan, medyo delikado yan. Baka matulad ka kay Jonah. Alam naman natin na kinain ng buo ng malaking isda. Dahil tumakas siya sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Tama po ba? Mabuti na lang talaga yung ang Diyos at ang tumawag ay talagang irrevocable. Kaya iniluwa siya ng malaking isda. Pati yung malaking isda hindi sinikmurat ang Job sa kanya, si Jonas sa kanyang katawan. Diba? Now, pangalim, sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay pagpapalain ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, magiging pagpapala ka ng Panginoon. Hindi pagpapala ka ng Panginoon. Kapatid, walang ginawa ang mga Hudyo upang makamtan nila ang favor ng Diyos. Ito'y nakamtan nila dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Tandaan natin yun. Dahil nangako ang Diyos kay Abraham, na tumugon si Abraham. At wala po tayong ginawa upang tanggapin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon Jesus. Hindi po ito dahil sa atin. Ito po dahil sa tinawag tayo ng Diyos at tumugon tayo sa pagkakatawag na sa atin. At dahil po ito sa pangako ng Diyos kay Abraham. Okay. So, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng tutugon sa kanyang tawag. Sabi mo sa katabi mo, you will be blessed. You will be Beyond blessed. measure. You will be blessed. So, maaaring nasabi ni Abraham, pwede niyo nasabi ito paano kung nakalabas ako sa kalooban mo? At pwedeng tanong mo rin ito sa iyong sarili. Anong sasabihin sa'yo ng Diyos? Gagawin kitang isang malaking bansa. Paano kung ang inapo ko ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Dahil ako'y wala na. Sasabihin ng Diyos, gagawin kitang isang malaking bansa. Period. Amen. Paano kung pumunta ako sa Egypt? Dahil may tagutom ngayon. Ang sasabihin ng Lord, I will bless you. Pagpapalain kita. So pwede mo rin itong maitanong sa Diyos, paano kung pumalpak ako, matapos kong simulan na sumunod sa Diyos, kapatid itong sasabihin sa'yo ng Diyos, I have saved you. I have saved you. And I will bless you. Paano kung minsan ay magkulang ako ng pananampalataya? Ma-question ko ang sovereignty ng Lord. Sasabihin ng Lord, I have saved you and I will bless you. Tandaan mo ito. Ang lahat po ng ito ay nakabase sa kung sino ang Diyos. Hindi kung sino ka o ano ang estado mo sa buhay. God holds our salvation secure. Sabi mo sa katabi mo, secure ang salvation mo. God maintains the calling on our lives. He does not waver a bit. Ang responsibilidad lang po natin ay sumunod sa tawag ng Diyos sa atin. And magkaroon po tayo ng tinatawag na childlike faith. Sabi natin ngayon, childlike faith. Childlike faith. Ang ibig sabihin, ang tawag ng Diyos ay nangangailangan ng pananampalatayang tulad ng sa isang bata. Remember yung eksena kung saan si Jesus ay nangangaral, tapos may mga batang lumapit sa kanya. Sinaway ng mga tao. Kasi parang ang dating, kagaya ng mga Pilipino, usapang matanda ito, doon kayo mga bata. Di ba? Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? Anong sabi ni Jesus sa kanila? Sinaway ba sila? Doon nga kayo. O pasaway? Hindi. Di ba? Unless you become as these little children, you will not enter the kingdom of heaven. At magkaroon din tayo ng tinatawag na childlike faith. Hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta.
Ang tanging sinabi sa kanya ng Diyos ay, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Hindi sinabing pumunta ka sa Batangas, doon sa Medicinan, doon sa ilalim ng Sinay Cabotodrome. Walang specific, walang detalye ang sinabi ang Diyos. Ang sabi niya lang, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin, mag-i-start po siya ng journey niya, wala siyang idea kung saan siya pupunta. Kung didiretso ba siya sa kaliwa o sa kanan niya, o babalik siya sa kanyang napanggalingan. Walang ganoon. Now, naalala ko tuloy, nung kami pong tatlong magkakapatid ay mga bata pa. Pag weekend dyan, lagi kami susaprasahin ng tatay ko, sige, maligo na kayo, mag-ayos kayo, at may pupuntahan tayo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pagkatapos yung makapag-misa, kayo na kayo sa kotse. Malalaman lang namin kung saan kami pumunta o pupunta pag nakarating na po kami doon. Pero punong-puno kami ng excitement. Masaya-masaya kami dahil alam namin na kasama namin ang tatay ko na may pupuntahan kami isang lugar. Kapatid, sa journey ni Abraham at sa journey natin ngayon, hindi natin alam kung saan tayo dadali ng Diyos. Di ba? Sa totoo lang eh. We never know what the future holds for us. Hindi natin alam eh. Tayo ba'y talagang mananatili sa Batangas o saan niya tayo dadalhin? Pero nandun din yung joy, nandun din yung excitement na tumalima sa kanyang utos sa atin. Sakay ka lang ng kotse, alis tayo. Pag-uwi kami nasa Bacoor, Cavite na kami, ang kanyang lugar. At ito po actually ay pamamaraan ng Diyos sa pagkikipag-usap niya sa kanyang mga anak. Nakikinig ka ba kayo? Si Abraham ay magiging isang malaking bansa. Ang tanong ngayon ay, paano? Di ba? Wala naman siyang anak. Baog ang kanyang asawa. Ito po ay nagpapatunay sa pananampalataya na kinakailangan ni Abraham para mag-impake na at lumarga na. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Nakasulat po sa aklat ng Genesis, chapter 12, verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran, na punong-puno rin ng mga sumasampalataya sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumunod si Abraham on a childlike faith. Sabi nga po natin, childlike faith. Nagtiwala sa Diyos dahil ito'y sinabi ng Diyos. Hindi ng sinumang tao sa kanya, kung hindi ng Diyos mismo. So mahalaga yun. Tinatawag ng Diyos ang ilan sa atin na maglingkod. Tinatawag ng Diyos ang ilan sa atin na talikuran at layuan ang kasalanan. Na talikuran ng maling relasyon o maling kaibigan. Tinatawag tayo ng Diyos na talikuran ang anumang uri ng addiction. Ito man ay addiction po sa alcohol, sigarilyo, drugs, I don't believe wala naman sa ating ganun, sex, or addiction sa pornography. Kasi alam naman natin, ilang pindot lang yan, makikita na tayo ng mga porno, di ba? So ng Diyos, talikuran natin yan. Talikuran natin yung kahit maliliit na bagay, pero alam din natin, from our hearts of heart of hearts, na nakaka-adlang ito sa pagsunod ko sa tawag ng Diyos sa atin. Ano yung mga simpleng bagay na yun? Halimbawa po yung K-pop, na kinahumalingan ko ng napakaraming tao ngayon. Yung pong TikTok, nagugulat ako pati yung mga kagaya kong senior citizen, nag-TikTok na rin Hindi ko maintindihan kung ilalab ko ba ito, lalay ko, luwawaw ko, English ko ito. But I cannot really impose my will sa inyo. Pero mga bagay na pwedeng magsimula po sa libangan, pero sa totoo lang, unting-unting nilalamon ang oras mo. At hindi mo namamalayan, pag ikaw pala, nilalamon na rin. Halimbawa, yung mga Mobile Legends. Diba? Ay, marami talagang ika nga, proud na proud pa. Pinasasali pa ako. Minsan nakikita ko, pinopost pa rin sa mga GC. Naghahamon pa. Well, it seems na harmless yan.
Pero sa totoo lang nga, yun nga eh. Kung kunin ang atensyon mo, konti lang hanggang sa makawilihan mo na, maging hilig mo na, maging hobby mo na. Hanggang sa buong araw na pala na gagamit mo sa pag-mobile legends. Pwede rin, malit na bagay lang, pero yung Netflix, di ba, brother Andrew, no? Marami ngayon na naaakit dyan, kaya hindi ako nagpapalagay yun eh. Okay? Yung telenovela kaya, pwede rin, ano ha? Hindi ko usap pa bago dito, para mausap mo lang yata sarili ko eh. So, tinatawag ka ng Diyos na lisanin ng bagay, tao o comfort zone mo. Dahil meron po siyang mas maganda at mas mabuting ninanais at inilalaan para sa iyo. Maganda ba yun o napakaganda? Ganda. Parang iba yata kausap ko ngayon, Lord ah. Tanong, handa at willing ka bang manampalataya at tumugon sa tawag ng Diyos sa buhay mo? Amen. Si Sister Mila lang ang narinig ko. Saka si Amen. Mamay Rico. Sino ito? Hindi ko na nga patatasin, baka dating yung mga pahiala ka na magtataas ng kamay. Kapatid, kung ito'y tinatawag ng Lord, please naman, tumigil ka na rin sa katatanong kung bakit ka tatawagin ng Diyos. Huwag ka naman taka. Si Moses nga, sinasabi niya, at siya eh. Makapalang dila niya eh. Kulang siya sa human relationship eh. Pero tinawag ng Diyos eh. Si Jeremiah nga, batang-bata pa, tinawag ng Diyos eh. Si Nehemiah nga, isa lamang patberan eh, tinawag ng Diyos, tumugon lang. O dinagawa yung walls of Jerusalem in record time, 52 days. So huwag na nating tanongin yun, bakit tatawagin ng Diyos? Eh bakit hindi? Amen? Basta tandaan ito, lahat tayo hindi deserving, lahat tayo unworthy, lahat tayo kung isipin in human standards hindi qualified. Because God is a holy God. Tandaan itong lagi, hindi ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa Diyos. Yun lang. Sabi mo sa kanila, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa Diyos. So, willing ka bang i-sacrifice ang ilang bagay o tao na kakailanganin sa iyo ng Diyos para matugunan mo ang pagkakatawag niya sa iyo? Naku, mabigat yan. Kailangan mo talagang ipag-pray mabuti yan at desisyonan mo mabuti. So, i-inventory natin yung mga lugar na pinupuntahan natin. May sasama ba natin doon si Jesus na tumawag sa atin? Inventaryin natin yung mga nagiging hilig natin ngayon. Pwede mo natin itabi si Jesus. Jesus, kinabi. Laro tayo. May sasama kaya natin sa doon? Mag-glorify kaya sa doon? Inventaryin natin yung mga taong lagi natin kasama. Meron po ako narinig na ganito eh. Yun daw 5 tao na laging kumang kasama ng matagal na panahon, darating na araw magiging katulad kanila. Diba? Kaya nga meron kasabihan, birds of the same feather flock together. Diba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Okay. So, ngayon, kung tutugunan mo ang kanyang tawag, kumanda ka sa mga pagpapalang hindi mo lubos akalain na ibibigay niya sa iyo. Magugulat ka. It will come to you day in, day out. It will really come as a surprise to you at first. Pero pag ito ay talagang nilalakaran mo na ang tawag nito sa iyo, abay magugulat ka. Di ba, brother Rico, nararanasan mo ngayon yun eh. Di ba, higit pa dyan, bro. Di ba, ang mararanasan mo. Na, ako nagugulat talaga sa ginagawa lang sa buhay ni brother Rico. Ikaw ba hindi? Gulat eh. Eh, hindi nga. Ako na nagugulat. Ako nagugulat, alam mo maganda lalaki ito eh. O, di ba, ba't tinatawag? Totoo naman eh. Di ba? Aba, ang laki na ng pagbabago ni Brother Rico. Sa totoo lang. At alam ko, lahat ng naririto ngayon, nakita ko yung picture ng 4 na naririto. Kaya nag-ano ko, talagang pag-inlove ko kay Lord, blooming ka eh. Tingnan mo nga katabi mo. Langga. Di ba? Huwag ako tingnan na gaya, kuyat lang po ako. Okay? Oh. Pero praise God, kahit ako po 63 na, marami pa rin ang nagugulat. Akala ko 62 lang. Mabuti kasi ang Diyos eh. Kasi nga, pag-parte kalooban mo eh, kahit na naghihirap pa maraming tao ngayon eh, you are rest assured na God is with you and who can be against you. Tinawag ko ng Diyos eh. Kaya umanda ka talaga sa mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kuya Ras, umanda ka. Sabi nga natin kay Kuya Ras, Kuya Ras,
Sumanda ka. Sa totoo lang, sir. Di ba? Asan ka? Sabi ni Brother Andrew kanina, marami kang pinasukan, lagi mong nararanasan, nawawalan ka ng trabaho. Pero kung mapapansin mo, pataas ng pataas ang level. Amen. Pero kung pwede mong sabihin ito, pero alam ko, nung una, ikaw ay naglilinis ng bus, di ba? Napampasero, pinapapatotoo mo rin naman yan, ano? Ay, ang tahirap nun. Alam, una, ng madaling araw, inaabot siya halos ng madaling araw, naglilinis ng truck. Ako mahirap na hirap ako maglinis ng kotse. Truck pa. Inalis siya ng Lord doon. Dinala siya sa isang company. Ngayon dahil sa pandemic, nagsara naman. Yung opisina at least. Ngayon dinadala naman ng Lord sa grupo ni Henry C. Pataas na pataas! Di ba? Yeah. Mamaya, supervisor ka na rin. Amen. Hmm. Amen! Amen. Tinas naman di makapaniwala eh. Saan ka si Kuya Ra? Mamaya, sa totoo lamang, sumunod ka sa pagkakataon ng Lord, yung pinaka-practice mo rito, yung ginagawa mo dito. Ay, sabi ko sa yung word of practice, di ba? Yung, pinapractice natin sa araw-araw, o tuwing tayo may gawain, yung pag-preach mo, gawin mo dun. Sabihin ko sa iyo, magugulat ang mga tao dun, magiging blessing ka dun. Amen. Ganun din sa inyo, Joanne, at saka Apple. Di ba? Amen. Nako, itaas niyo ang Panginoon, itataas niya kayo. Amen. Kung hindi niyo sa papansinin, sa inyong mga ginagawa, sorry. Hanggang ganun lang ang blessing sa inyo. Anyway, tayo po'y mag-pray na. Okay lang ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay mupo. Thank you, Jesus. Lord, I bless you and we thank you, my Lord. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay sa umaga pong ito. And I pray, blessed Holy Spirit, na talagang nangusap ka sa puso at isipan ng bawat isa, sa aming pong kaluluwa. At ipinabatid mo sa amin ang aming pong tawag. Ang tawag ng Diyos sa aming mga buhay. Ang purpose niya sa aming mga buhay. Lord, we thank you. Maraming salamat po na kami tinawag mo upang magamit sa iyong kaharian dito po sa lupa. Ang dalangin po namin, kami ay tulungan mong magkaroon ng childlike faith. Tulungan mo rin po kami sumunod sa kalooban mo. And Lord, blessed Holy Spirit, in Jesus' name, tulungan mo po kami na talikuran at iwan, lisanin ang sinuman o anuman na magiging hadlang para may sa katuparan ang mga plano mo po sa aming mga buhay. Patuloy niyo rin po kami remind na it's not about us, rather it's all about you. It's all about you, my God. Continue to guide and teach us as we continue to pursue your call on our lives. Ito po ang aming samang dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ng umibig sa Diyos, na tinawag ng Diyos, ay magsabi ng malakas na